Simulan natin ang gabing ito na may isang kwento na magdadala ng kapayapaan sa iyong puso. Isang kwento tungkol sa isang matapang at matalinong babae mula sa Biblia, si Deborah. Noong unang panahon, sa isang lupain na tinatawag na Kanaan, mayroong isang babae na ang pangalan ay Deborah. Siya ay hindi ordinaryong babae. Sa katunayan, siya ay napakabihira. Isipin mo, sa buong lupain siya ang tanging babaeng hukom. At higit pa roon, siya rin ay isang propeta. Ibig sabihin, pinipili siya ng Diyos para maghatid ng kanyang mga mensahe sa mga tao. At siya rin ang nagbibigay ng matalinong hatol sa mga awayan at suliranin. Ang paboritong lugar ni Deborah ay sa ilalim ng isang malaking puno ng palma na tinatawag ng mga tao na Palma ni Deborah. Tuwing umaga, bago pa man lubusang sumikat ang araw, naroroon na siya, nakaupo ng tahimik, pinakikinggan ang mga awit ng mga ibon at ng banayad na simoy ng hangin. Sa lugar na ito, nadarama niya ang kapayapaan ng Diyos na bumabalot sa lahat. At sa buong araw, mula sa iba't ibang sulok ng lupain, lumalapit sa kanya ang mga tao. Mayroong magsasaka na may problema sa kanyang kapitbahay, isang ina na humihingi ng payo para sa kanyang anak, o kahit isang manggagawa na nangangailangan ng karunungan sa kanyang trabaho. Si Deborah ay nakikinig ng buong puso at ang bawat salita na kanyang binibitawan ay puno ng karunungan at pagmamahal na galing sa Diyos. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, tulad ng batis na umaagos ng payapa sa tubig ng burol. Ngunit hindi laging payapa ang kanilang lupain. Mayroong isang hari na nagngangalang Jabin at ang kanyang general na si Sisera ay pinahihirapan ang bayan ni Deborah sa loob ng 20 taon. Labis silang nalulumbay at takot, ngunit hindi sila nawala ng pag-asa. Alam nila na mayroon silang Deborah. Isang araw, tinawag ni Deborah ang isang matapang na general na nagngalang Barak. Sinabi niya kay Barak, "Narito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sumama ka at pangunahan mo ang 10,000 lalaki mula sa mga tribo ng Neftali at Zabulon sa bundok Tabor. Pagkatapos ay kukunin ko si Sisera, ang general ng hukbo ni Jabin, at ang kanyang mga karo at ang kanyang maraming sundalo, at ibibigay ko sila sa iyong mga kamay." Sa una, nag-aalangan si Barak. Malaki ang hukbo ni Sisera at napakalakas nito. Kaya't sinabi ni Barak kay Deborah, "Kung sasama ka sa akin, pupunta ako. Ngunit kung hindi ka sasama sa akin, hindi ako pupunta." Tumugon si Deborah ng buong lakas ng loob, "Siyempre, sasama ako sa iyo. Ngunit tandaan mo, ang tagumpay ay hindi mapupunta sa iyo, kundi sa isang babae. Ipapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan niya." Kaya, magkasama silang pumunta. Habang naglalakad sila patungo sa labanan, nadarama ni Barak ang lakas ng loob ni Deborah. Hindi siya natatakot dahil alam niyang ang Diyos ay kasama nila. At tulad ng ipinangako, nagpadala ang Diyos ng ulan, naging lubog sa putik ang lupain, at ang mga karo ni Sisera ay hindi na makagalaw. Natalo ang hukbo ni Sisera at si Sisera mismo ay pinatay ng isang matapang na babae na nagngangalang Jael. Pagkatapos ng labanan, ang lupain ay nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng 40 taon. Isipin mo, 40 taon ng kapayapaan. Sa mga gabi, kapag ang buwan ay bilog at maliwanag, si Deborah ay nauupo sa ilalim ng kanyang puno ng palma. Pinakikinggan ang mga huni ng mga kuliglig at ang malamig na hangin. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at kaligayahan. Alam niya na ang lahat ng iyon ay biyaya ng Diyos.
Tulad ni Deborah, mahal ka rin ng Diyos at nariyan siya para sa iyo. Hindi mo kailangang maging isang hukom o propeta para maranasan ang kanyang pagmamahal at kapayapaan. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa Kanya. Kaya, habang nakahiga ka sa iyong kama, isipin ang kapayapaan na bumabalot sa lahat. Hayaan mong ang mga bituin sa labas ay magpaalala sa iyo ng pagmamahal ng Diyos na laging nagniningning para sa iyo. Huminga ng malalim. Ipikit ang iyong mga mata. At hayaan mong ang kapayapaan ay bumalot sa iyo. Ngayon, sabay-sabay nating ipanalangin. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa napakagandang kwento ni Deborah. Isang paalala ng iyong lakas, karunungan, at hindi matatawarang pagmamahal. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng kapayapaan sa gitna ng anumang hamon. Gabayan ninyo po kami sa aming pagtulog at bigyan niyo po kami ng payapang pahinga. Protektahan niyo po kami sa buong gabi at gisingin po kami ng bukas ng umaga na may sariwang pag-asa, kagalakan at pananampalataya. Naway ang aming puso ay mapuno ng iyong kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon ay oras na para matulog. Magkaroon ka ng payapa at mapangaraping gabi. Meron ka bang anumang bagay na gusto mo pang ipagdasal bago ka matulog?